Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, kung ang itatanong mo ay ang sikreto para pagsisihan niya ang paglayo sa'yo, minsan actually parang hindi naman siya sikreto eh. Parang common sense lang siya. Nagiging sikreto siya kasi ang baba ng common sense mo para ma-realize na sikreto siya. Na naka-reveal naman siya, I mean. So, because of that lack of common sense, nagiging sikreto sa inyo to. Pero sa katotohanan, hindi naman talaga sikreto to. Nabubulag lang kayo minsan at hindi nyo nakikita yung mga opportunities. Isa sa mga reasons kung bakit niya pagsisisihan yung breakup is kapag nagkaroon ka na ng point of realization. Ano bang ibig sabihin ng point of realization? Once na umupo ka na sa isang sulok at nag-isip-isip ka na kung bakit ka nandirito sa relasyon na to, then you are thinking kung ano ang mangyari, ano nangyari, inanalyze mo, binreakdown mo, hanggang nagkaroon ka ng decision making. At sa decision making mo na yun, hindi inaasahan ng ex mo na ito pala magiging response mo at lalo pala siyang magugulpe. Kumbaga, yung ex mo pala yung lugi sa breakup, hindi lang niya namalayan. At hindi yan nare-realize ng ex mo kasi hindi ka pa nagbe-breakdown ngayon o hindi ka pa nag-iisip. I will clarify it. Kung meron ka nang nakita sa kalsada na dalawang kotse, na merong isang puti, merong isang itim. Nagkaroon sila ng iringan sa kalsada pero hindi naman nagkaabanggaan. Bumaba ang dalawang driver, yung nakaputi na kotse, tsaka nakaitim na kotse. Yung nakaitim na kotse, galit na galit, hamon ng suntukan sa nakaputing kotse. Ayaw nung nakaputing kotse, hindi naman niya gusto yung away, as much as possible, ina-avoid na nakaputing kotse. Pero pinilit ng nakaitim. Gusto niya ng suntukan. Sumapak ang nakaitim. Lumaban ang nakaputi. Ang pagkakamali ng nakaitim, taekwondo master pala yung nakaputing kotse. Ngayon, isang suntok pa lang, tumba na at tulog na yung nakaitim na kotse. Pero yung nakaitim, siya yung naghahamon. Pero siya rin pala yung babagsak. Sounds familiar? Para kasing ganyan yung nangyayari sa inyo. You are thinking about your ex na parang yung ex mo yung naghamon ng breakup. Eh ngayon, siya pa rin yung nagpupursu, siya pa rin yung nagsusumigasig na ituloy yung breakup na nangyayari. Siya pa rin yung nagpupumilit na, sige, breakup tayo. And then ikaw naman yung na-underdog sa mga pangyayari. But what if gagayahin natin yung nakaputing kotse? Kasi nga nanonood ka naman ng Philippine Dating Coach. Napapanood mo si Coach Baze, napapanood mo ako kung ano ang mga tinuturo ko. I just want you to relax, to shut your mouth, to think, and to realize. I want you to break it down. Sino ba talaga ang lugi sa breakup na to? Ikaw na nagmahal lang o siya na ginagot, tinarantado ka? Baka naman kasi ang lugi dito ay siya. Dahil nasa kanya lahat ng red flags sa mundo. Siya yung manloloko, siya yung tarantado, siya yung siraulo, siya yung gago. Sorry for my words. But I'm just being direct to the point. Baka naman kasi siya na yung lumalampas sa limit. Sumusobra na siya. Baka naman yung tunay na lugi sa hiwalayan, siya pala. Di mo lang nare-realize. Ngayon, ano pagsisisihan niya kung baga sa suntok siya ng suntok sa'yo, di ka pumapalag. Paano kung pumalag ka? Pinakita mo sa kanya na kaya mong karirin yung breakup nang higit pa sa pangangarir niya. Kaya mong patunayan sa kanya na mas hindi mo siya mahal kumpara sa hindi ka niya mahal. Kumbaga dun sa illustration ko kanina sa nakaputing kotse, nakaitim na kotse, sasapak pala siya. Taekwondo master ka pala. Kumbaga, maghahamon-hamon siya ng breakup, breakup master ka pala. Mas kabisado mo pala tong pasikot-sikot sa ganito. Let them taste their own medicine. Let them taste their own medicine. Yan yung ginusto nila, di pagbigyan mo sila. Kaysa maghabol ka. Sige, sabihin na natin humabol ka na, nagsisi ka na sa paghabol mo kasi di ka niya binalikan. Humabol ka, ayaw Babayaan mo. Now, let us show them what you can do. If you want them to regret, come on guys, i-showcase nyo kung ano ang kaya nyong gawin. Una, I will encourage you to break it all down. Umupo ka muna sa isang sulok, pag-isipan mo lahat ng mga positive about sa'yo at negative about sa kanya. Pag-isipan mo lahat ng mga bagay na advantage mo at disadvantage niya. Isipin mo lahat ng bagong opportunities na meron ka. At pagkatapos,
After mong i-breakdown yun, mag-decide ka na mag-move on na sa kanya. Huwag mo na siyang babalikan, huwag mo na siyang lalapitan. Mandiri ka na ngayon sa kanya. Now, show to your ex who is the boss after the breakup. But if you're still asking kung may chance pa ba ang relationship o wala na, you're still confused about that question, just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach and let's have one-on-one coaching and I will teach you the way. Anyways, thanks for watching.